Ganito na pagkain, ito yung nababanggit dati sa Bible na traditional food na pagkain ni Jesus nung unang panahon pa. Wow! Look, Nakikita niyo yan, guys? anong pangalan niya? Ito yung kanilang traditional food daw siya actually. Tinanong ko yung lalaki kung narinig. Hindi kami nagkakaintindihan. At be, i-ready nyo na ang inyong mga baon dahil matatakam na naman kayo ngayon sa ating mga pagkain. Samahan nyo ako sa aking food trip dito be sa Bethlehem. Los belicosos cantan con suspiros de amor. So for today's video be, bumiyahe ako mula Tel Aviv papuntang Jerusalem para makarating ng Bethlehem. Dahil today, ngayon, gagawa tayo ng video ng street food dito be sa Palestine. At alam nyo ba, sa lugar na ito, bawal pumasok dito ang mga Israeli. Oo be. Under ng Palestinian Authority ang Bethlehem. Kaya ayon sa batas ng Israel, bawal pumasok o tumira ang mga Israeli citizens sa lugar ng Area A kung saan tayo naroon. Karamihan ng nakatira dito is either mga Muslim or mga Christians lamang. Tayo ngayon. So, maglalakad lang tayo be. Diyos ko, malapit lang to si Jesus nga. Ang layo ng nilakad niya. Actually, gusto ko din talaga maglakad-lakad dahil una, nilalamig ako, ang lamig ng bus. So, para mainitan tayo. Tsaka iwas sa scam. Hopefully, wala namang scam dito. So, I decided to walk. Kasi naniniwala ako na minsan, you are destined to walk. Yung akala mo na miss mo yung bus, pero yung pala, you are just destined to walk. Gets mo yun? Destined ka na ma-delay para maglakad at mas makakita pa na maraming bagay. Nagets mo yung analogy sa buhay? Na minsan yung mga delay mo sa buhay, hindi talaga siya delay para sa inconvenience, pero para maipakita sa'yo yung experience ng buhay. Ayan, ganito na yung itsura ng palengke dito sa Palestine. Nakikita nyo naman, marami ng tinda at meron na silang parang bangke-bangketa. Oh, wow. Wala ko muna ng bangko. Okay guys. Actually for this video, ang plano ko talaga is kumain ng mga traditional food dito. Yung mga pagkain na kinain ni Jesus Christ noong unang panahon. Pero usually, bread lang naman yun or yung cubes, tsaka olive oil. Tapos hindi man sila kumakain ng karne, madalang, di ba? Tapos kumakain lang din sila ng mga lentils. Mga bagay na
nabanggit din naman sa Bible. Okay guys. Kadalasan nakita ko itong mga corn na ganito. Ito yung sinasabi ko sa inyo, Ben, na iba yung buhay dito sa Palestine. Malayo siya sa buhay dun sa Israel. Sabi ko nga yung buhay dito parang nasa Pilipinas ako eh. O diba, imagine mo kung sumakay din tayo, eh di naipid lang tayo sa traffic. At eto naman be, yung full medames. Actually considered to bilang national dish ng Egypt. Pero kinakain din siya ng Middle Eastern and North African countries for breakfast. Actually, makasaysayan pa to dahil ang pinagmulan pa nito is noong pang panahon ni Kopong-Kopong, like 1,000 years. And it's considered cornerstone talaga ng Middle Eastern and North African cuisine. Kadalasan, kinakain nila to with a pita bread or a flat bread. Pero syempre, ako be, busog pa. Kainin ko na lang to as is. And as you can see, itong full medames, isa tong savory stew na pinakuluan ng mabagal na pava beans na merong lemon juice, may cumin, at merong garlic. Perfect to pag medyo malamig-lamig. Lemon. 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 Okay. How much? Lemon. So ayan guys, para siyang peas, no? Chickpeas. Meron siyang parang garam masala yung spices na nilagay. So, in short, yung texture niya parang munggo. Kasi peas, kamag-anak ng munggo. Hindi pa alam kung ito yung parang legumes ba to, ano uri ng beans to. So yung ditong street food is nagkakahalaga ng 10 shekels or mas na binigyan ng kutsara kasi. So ganito. Dito napapansin nyo, sabi ko nga, yung mga ganito na pagkain, ito yung nababanggit dati sa Bible na traditional food na pagkain ni Jesus nung unang panahon pa. Mga beans, lentil, ang pagkain nila ng karne madalang naman, more on bread or yung cubes. Mamaya subukan natin kung makakain tayo ng ganito dito. Medyo maasim-asim siya kasi lagyan nila ng lemon. Yun lang. Simple lang yung lasa niya. Actually, nilaga. Masarap siya dahil malamig yung panahon dito. I think dito guys mas magandang mamili kasi mas mura. Siyempre ignore na lang ako sa mga tumatawag sa akin dahil ayokong bumili. Ayoko makipagtsikahan. At ito naman be yung katayef or atayef. Isa itong traditional Middle Eastern stuffed pancake na very common sa mga Palestine market tulad nito dito sa Bethlehem. So para lang siyang pancake na merong cheese, minsan may walnut at meron ding cream. Soft, masarap at very sweet. Kitang-kita nyo naman niloblob sa sugar syrup. How much? 1 dish. 5 shekels. So ito guys, titikim tayo na itong pagkain nila dito. Bayaran muna natin 5 shekels to. Ito, chicken. So ito guys, tikman natin. Ang laman daw nito is cheese. And meron siyang melted sugar. In fairness, masarap. Kung may imagine ko talaga sa itsura niya, is parang pancake with cheese. In fairness, masarap.
Napakasulit to. In fairness. In fairness, masarap yung street food na yun ha. Ayun, medyo bago yun kasi cheese. Sabi yun, paano may cheese naman siguro na. Ito guys, yung mga tinapay nila dito. Actually, masasarap. Ito yung Cobs, if I'm not mistaken. Ayan. So dito naglalakad na lang ako be, wala na ako internet. Hindi ko na alam kung saan yung pupuntahan ko. Basta naglalakad lang ako. Tingnan natin saan ako dadalhin at ina-explore ko lang talaga ano meron dito sa kanilang market. And as you can see, yung mga walls nila talaga dito is mga stone wall. Tapos makikita mo small time business owner lang sila, as in bangketa lang, mga payong-payong lang, mga kariton. Very payak na pamumuhay talaga. Actually, be, sa sobrang paglalakad ko nga, umabot na ako dun sa area kung saan nagtitinda na sila ng mga scrap or yung mga parang junk na rin nila. Pero syempre, mga ukay-ukay pa naman yan at mapapakinabangan pa ng iba. Para alayo na ata napuntahan natin, be. Dumating na tayo dito sa dulo. Ang mga paninda dito para mga scrap na actually. Mga second hand. فين اكثر واحد بطحاط وشيء كله At sa kung saan iskinita na ako pumasok, be. Feeling ko safe naman dito. At sa pagpapatuloy ng ating pagtikim ng street foods dito, meron naman tayo dito ba natikman na churros. At nakakatuwa pa dahil napakabait ng tindero nila. Sinakipagtsikahan pa siya sa akin. Tapos sinabihan niya ako na ingatan ko rin ang gamit ko para iwas hablot. Guys, meron tayo dito taray. Meron pa free taste si Kuya. Saka Kuya. عفوا اخوي Good? Really good. Thank you. It's crunchy and juicy. Wow. One more. Wow. Okay, man natin dito yung kanilang churros. So, hindi ko masabi yung Arabic name niya. Pero, ang itsura ng churros nila, alamig sa puwet pala dito. Is, hindi ko alam kung anong kinaibahan niya sa ibang churros na na-try ko. Maliban dito sa kababad sa sugar syrup. Fairness, trend alert, mahilig sila magbabad sa sugar syrup. Tsaka mga Arabs talaga, mahilig talaga sa sweets. Marami sa puri ng sweet. Natatakot talaga ako, bubukas yung bag ko. Ako ba nagbukas mo? Ito guys, oh. Oh. Ito guys, butulo pa siya. Sobrang juicy, in fairness. Binabad ba naman sa sugar syrup eh. So, It's okay. Later. So, medyo challenging dito guys. Siyempre pag nasa mga Arab country talaga, dyan tayo susceptible. So, nag-ikot-ikot ako dito guys ng walang Google Maps. Wala na akong internet actually, hindi ko alam paano umuwi eh. Basta ang goal, bago dumilim, actually padilim na, bago mag 7 PM, kailangan makaalis na ako. So dito sa Manger Square, marami dito iba't ibang pagkain na pwede nyong tikman. Marami din sila dito mga street foods, may mga corn, mayroong mga chips. Okay.
Dadala muna ako sa Sabsaban, sa major church para magdasal ng konti. Ito guys, yung papasok ng major church. So, payuko siya. Actually, tatlo yung gate niya. Nakita nyo malaking gate. Tapos yung pangalawa, ito. Tapos pangatlo sa pababa. Okay, papasok tayo guys. Ang daming tao ngayon guys compared sa unang beses ako nagpunta dito. Wow. So, dito tayo ngayon sa may Manger Square. And then sa likod ko, ayun, may kita nyo lahat ng mga tindahan dito. Meron dito mga nagtitinda ng mga pagkain, ng mga damit, ng mga gamit. I think, kompleto dito. Pati jowa mo ata mahanap mo dito. Hi, brother. What do you want to drink? Coffee? Coffee? Aha. Okay. Black coffee or green coffee? Espresso. Okay. Just sit outside. Ayan, magkape muna tayo dito, be, sa Golden Star Coffee. Tapang talaga. Parang hindi ako makakatulog ata nito. Malayong-malayo sa mga kinakain kong matatamis. Aminin nyo kasi guys, di ba? Minsan nakaka-overwhelm yung mga tindero makukulit. Yung na-overwhelm ako eh. Yung parang, don't get me wrong, hindi ko masabi na introvert ako. Hindi ko na masabing sobrang extroverted ako. Pero minsan gusto ko nagiging mapag-isa just to reset. Alam mo yun, gusto mo mapag-isa kasi gusto mo mag-recharge. Nakakapagod minsan makipag-socialize. Diyan po yung daan. Apo, dala-diretso lang. Opo. Ay po kayo sa vlog. Ay, salamat po. At syempre be, hindi pwedeng matapos itong ating tour dito sa Israel at Palestine nang hindi tayo nakakatikim ng kanilang falafel. Ang falafel be ay gawa sa dinurog na chickpeas o fava beans na hinaluan nila ng herbs and spices. Tapos prinito ng crispy, kaya naman masarap. Karaniwan binilalagay nila ito sa pita bread or sa wrap kasama ng salad tulad ng kamatis, pipino, tapos meron sila dito parang atsara, at saka nilalagyan nila ng sauce tulad ng tahini. So ngayon naman guys, ito, subukan naman natin dito be yung kanilang falafel. Basta falafel. Okay na tayo sa PNF natin. يا بابا جدل هدي شوي شوي ارمي لانه الغاز هذا جديد بس علق So ito naman be, bumili tayo dito ng kanilang falafel. Actually parang tutuusin, maliban sa mga tours, no, ito yung first falafel ko talaga na binili. Kasi yung sa mga tours, given na yun. So anyway, tikman natin to. So nakalagay siya sa pita to. Tapos meron siyang salad, tawag nila. So meron pipino, kamatis, ganyan, mga gulay. Tikman natin. Nakakalaga siya ng 7 shekels. Sabi, tikman natin. Saraan! Ang kanilang falafel. Sobrang daming space, hindi niya pinuno. Pinupuno niya lang pagkalahi niya.
fairness, masarap naman. Magandang hapon. Kamusta ka? Mabuti. Gusto ka? Filipino the best people. I sell magnets if you want to buy. Thank you. Have a good day. You too. Kita niyo yung kanyang tactic, di ba? Ang napansin ko dito sa kanila, magaling sila magsalita ng ibang language. Kasi sinasabi nila, in-aral nila yung language ng mga turista dito. Para pag may turista, marunong silang pumi-R. Yun, talino nila. Ang pita nito guys, sobrang bigat sa tiyan. So mabubusog ka agad. Unang agad, pita lahat. Ayan. Yung falafel, naalala ko yung pagkain sa Nepal na parang ganito. Sarap. Grabe. Ang totoo sa mura. Mura yung pagkain dito. 7 lang, grabe. Samantala yung mga sandwich sa Tel Aviv, 21, 25, 40, 50. Wow. It's really good. Tama yung texture niya, crispy, hindi maalat. Sobrang sarap. Ito yung kanilang traditional food daw siya actually. Tinanong ko yung lalaki kung narinig. Kasi hindi kami nagkakaintindihan. Pakarado, kinikilig sila sa epal. Filler. Oo. Ako na yung poging-pogi sa sarili. Either gandang-ganda o poging-pogi. Ayan. Tingnan natin guys. Medyo weird yung merong tamis sa ibabaw. Lagyan natin siya ng lemon. Sabihin natin yung pinakamalapit na concept niya sa atin is siopaw, toasted siopaw. Pero yung texture niya is wheat. So iba yung wheat. Basta yun. Ito ba yung texture niya? Ilalim yung sunod. Hindi ko mahulog. Actually, ito lang yung napansin ko kasi kakaiba sa mga street food na nandito maliban sa mga sweet corn, patatas. Hindi parang kakaiba. Na parang dito mo lang matitikman. Traditional food nga sa nila. Overall, yung lasa niya, sarap. Actually, dahil dun sa flavor ng karne. Ito naman, be, bumili ako ng kanila parang kastanyas ata to. Chestnuts rolling on a Pasko. Hindi ko alam kung ako lang ba yung meron ganitong mindset. Na syempre, nasanay tayo sa Pilipinas na meron talaga mga foreigner fries. Meron talaga mga foreigner fries. So pakiramdam ko, pag nasa ibang bansa ako, ang una ibibigay nila sa akin is foreigner fries. Pero so be it. Parang okay lang naman. Basta, minsan inaaral ko lang muna paano po blend in, like dito. I-greet mo rin sila kahit actually tong area na to, may nakatira dito is Katoliko. Pero dahil somehow, Muslim pa rin naman yung bansa nila, the Palestine itself, sa Malay ko pa din, ang greetings dito. Actually, napansin ko yung sa mga tao. Or baka yung mga nagtitinda kasi sa mga Muslim din. I'm not sure. Anyway, tingnan na lang natin itong binili ng chestnut. Ang sarap. Alam niyo ba, first time ko makatikim nito,
Para siyang may pagkalasang puto, no? Ay, puto. Kamote. Sarap pala nito. Never pa ako nakatikim nito kasi may Divisoria medyo mahal. Chestnuts ba to? What is this? Wala akong Google dito guys, wala akong internet. So hindi ko ma-research kung ano tong kinakain ko. I think it's chestnut. Sarap pa. So, I think for now, dito muna natin tapusin yung ating adventure dito sa Bethlehem at babalik na ako dahil magdidilim na guys. And pag nagdilim na, may hirapan na tayo lumabas. Say hi. Hi. So, nag-commute lang kasi ako guys. Ayoko mag-taxi. Nahihirapan talaga kasi akong bata. So, pauwi. I think nasubukan ko na yung pwede kong subukan dito. Ano ito mga edamame. In fairness, titignan ko yung mga anong pagkain pa ditong pwede natin tikman, no? Wow. One photo, $100. Wow. تفضل يا عم صور يلا. بس طلعنا في الفوتو. فاضي. So ito be, tikman natin yung kanilang fresh orange juice dito. Matamis. So refreshing. Sarap. Ito talaga ba yung mga na-imagine kong daanan dito? Mga padyar na dito. Iskilita. Actually, simula nung dumilimbe. So, kailangan ko ng paghanap ng daanan papunta doon sa pupuntahan ko. Actually, iba yung dinadaanan ko ngayon sa dinaanan ko pupunta. Pero, may mga sasakyan. So, naniniwala ako. Somewhere dito rin galing yan. At saka sobrang interesting lang kasi nung daanan. Sobrang ganda guys, oh. So ito guys, ginagawa niya dito sa gilid ng street mismo itong kanafe nila at niluluto niya mismo dito sa grill. So ayan, dito pa rin tayo ngayon sa Bethlehem. Kasama ko yung mga Filipino friends ko dito. Andito si Ate Tin, ang traveling hopya ng Tel Aviv. Andito si Charlie. Galing Uy, guys, sa Baybay, bye dito. Leyte. Ayan, shout out sa mga taga Leyte. Halika dito, Ito si shout Ate out sa Rose. Baybay Leyte. Shout out! Nahala. Ayan, si Ate Belle. Lailin. Dilin. Nagtago na naka-vlog. So, andito kami guys para tumikim ng kanilang kanafe na niluluto mismo nila dito sa gilid ng kalsada. Oo, tapos sabi nung driver namin, special daw to kasi dahil niluluto nila sa uling mismo. 'Di ba? Sa Jerusalem, nakita natin iba yung paraan nila ng pagluto nito kumpara dito. So, tingnan natin kung merong extra flavor yung uling na ginamit nila. Oh, sabihin mo. More. Kailangan sabihin ko para damihan ng lagay, no? Sabihin mo. Actually, bigla kasi laging bibo eh. Sabi nila, So, kanina walang tao ngayon. walang tao, di ba? Tingnan mo, ang dami. What are you waiting for? Kanina sabi ko, wala. Dito ka lang. See? Ang galing. Pag nilagay niyo po ako sa tindahan ninyo, instant. Oh, ito pala si Ate Lady Lynn. Ayan po. Siya po yung binibenta po talaga din namin. Kapalit ng kanabe. So, ito yung bibilihin, pero ito yung titikman. Ay! Pwede din. Ay!
So ayan, titigman na natin guys yun. Oh wait, pero kamusta naman ang ating mga kabayan dito mga friends? Andito sila. Okay now. Ayan. For today's video, guys, we're here now in Bethlehem, ha? Yeah. Sana. Masaya na malungkot. Ay, sorry. Masaya na malungkot kasi malayo sa family. Pero guys, ako super thankful ako. Una sa lahat talaga. Kay Ate Team. Parang may Oo, so yung sobrang thankful ako kay Ate Team. Thank you so much Ate Team. Well, actually, nagkita kami sa Abu Dhabi kasama si Ate Rose. Ayan si Ate Rose. Ayan, sa food court ng Abu Dhabi. Tapos ngayon, nandito na kami. Tapos actually, nagkakilala kami doon. Kumakain ako. Tapos sabi nila, punta ka next time sa Israel. Yun na. After, pumunta na ako dito. Maon. He's always welcome here. Maon. You're always welcome. Pero ayan, subukan muna natin. Kumain naman tayo. Baka Nilalamig ka ba? Dito mainit oh. Nilalamig ka ba? Bago masunog ang likod. Baka masunog. Balik ka dito sa kanya. Hindi, kinain mo na. Take out ko eh. Hindi. Ubus na, babalik mo pa. Ala, oh, ang dami ng Ano to, bumili. makinasal? Isa pa, extra nga po rice. Ala. Ayun na. Oh, may sumilip. No, vlogger. So, eto guys, ganito nila pinaprepare yung ating kanafe. Again daw. English Ayan, nakikita nyo guys? Wow! Kaya sobrang crispy ng ilalim. Ayan, nilagyan niya na ng parang sugar syrup. Medyo makukulit na talaga yung mga bagets dito. Kasi si Ate Lady Lynn, pinapakita yung legs. Yan na nga eh. Yan po talaga yung... Kaya ayoko ng babae, pinapakita yung legs, pinapakita yung cleavage. Joke lang po ah. So, tingnan natin. Tingnan natin guys, ano yung lasa nito. How much I pay? How much this? Magkano daw? Ano to, libre ba niya? Hindi, uy. Libre yata. Libre niya. Uy, ayaw mo Huwag niya. na. 15, madam, 15. 15? 15 shake. 15? 15. 15. Ako na! So, wait, paano pa ako? Hindi. Ginawa, did you make my order? My order, me? One. Kailangan na ba ni Kuya? Hindi, may order. Hindi ako ginawa. Ako yung nag-vlog pero wala akong order. No, yes. Yeah. He pay now. Nagbayad siya. Nagbayad ka na. Kaya nga, wala talaga. Naluto pa. Oh. Ayan na, Franz. Okay. O, tikman mo tapos sabayan na. So, wait. ito na guys, tingnan natin. Bili ako tubig, Joy. Uy, wala ba kayo gusto batiin? Bati na kayo ginawa ko wawawi. Pati ka na, Nay. Shout out sa mga sa Mindanao. Hindi siya Cagayan de Oro. CDO ay sa mga taga CDO. Shout out sa mga taga Cagayan de Oro diya, mga Bisayang Dakto. O sabi mo mag-subscribe na sila. Please subscribe. Please follow and subscribe his YouTube channel. O ito na guys. Ito na. Kasama ko dito si Ate T. Tikman na. I-follow nyo siya sa Traveling Hopia. Ayan. At tikman natin yung kanyang mga taga ano. Leyte dyan. Ayan, sa mga taga-Leyte dyan. Shout out sa taga Bye Liti, Giga. Asan na ba yun? Halika. O dito. Subukan Shout kita. out sa Maibog Bye Leyte. Ang init. Magpasok ako dyan. Ayun yung goal ko. Para hindi ka na malamigan. Wow! Look, Nakikita niyo yan guys? magbogret kayo dyan. Wow, bitiabon. Huwag kayo ba't niyo kinain? Bogret kayo niyan. Ayaw? Gusto daw nila biko, hindi raw kanapi kasi. Favorite ko to. Yan guys, Welcome oh. to Bethlehem, guys. Follow and more. Yes. Hanapin nyo lang, Francis M. Wow. Frances, ang gwapo niya sa personal guys, Bemet. Proud ano? Sabi mo, bakit nga? Proud Tagaliti, Bakit daw? bye-bye. Bakit daw sabi niya oh? Bakit daw eh? Double! Double! Ngayon ikaw, kam lang eh. Mainit! Mainit. Ayan. Uy, ano ba ito? Bakit ako nagawa-kawak ng niya na? Oh! Bayad na ba?
Yeah, wait lang, 1 minute. Wait, 1 minute. So ito guys, tara na. Tara na. Galit na si Kuya. Ang kasi ang gusto ni Kuya, siya naman daw ang kainin. Ah, Ha? pwede ugasan ba yan? يا عالم نايمة نايمة Oh, في عالم نايمة kaya sleep na. سليب سليب Yeah, you sleep. في عالم Kalas. سليب Ah, okay. تمام Okay. تراجع تم Shake it nga daw. Music ka, ang lakas at lakas dun, oh. في عالم سليب Okay, bye-bye na. Oh. Hi. Hi. How are you? Hi. Bye-bye. Bahala ka sa buhay mo. Mga lasing yung mga bata. Actually, inopen ko lang guys talaga yung camera dahil nangungulit sila sa mga dumadaan. Gusto ko lang ipakita sa inyo yun. Yun lang talaga yun. Sige, laban mo yan.